Hello guys, good morning and magandang araw sa inyong lahat. And today, what we're gonna do is um, I'm just gonna show you how did I start working from home and ano ba yung mga ginawa ko. Ano ba yung mga, paano ba ako nag-work from home, and this is just for those people na gusto ring subukan paano ba mag-work from home, no? So paano ba magtrabaho ng nakasando and all of that, especially sa mga tatay, no? Kasi ang kagandahan ng work from home, kasama mo lagi yung pamilya mo. But saying that, sasabihin ko na hindi hindi para sa lahat ang work from home. So, especially nasa tao pa rin 'yan. So, kung nag-e-enjoy ka na magtrabaho sa opisina or, mas dun applicable yung skills mo and all of that. So, siyempre karpintero, halimbawa gumagawa ka ng bahay or what not, hindi ka naman puwedeng mag-work from home dun, 'no? So, but this is just for those who want to work from home o sinasabi nila na, paano ba mag-start mag-work from home? So, itong video na 'to ay para sa mga tao na yun. So, how do you start working from home? So, just advice, 'no, or just a disclaimer para sa mga manonood dito, this is not like an expert, 'no, this is just for those who are just starting. So, doon sa mga wala pang alam, na nag-i-start pa lang and gusto nilang magkaroon ng konting ideya paano ba gawin. So, tuturuan ko kayo ng mga ginagawa ko, how do I apply, and by the way, right now I'm working from home, and, ang trabaho ko is I'm an executive assistant para sa isang CEO. So, when it comes to salary, I would say na above average, 'no, hindi ko na i-di-discuss, 'no, but, it's definitely above average and nasa bahay ka lang and hindi ka masyadong gumagastos. Okay, so let's start. Starting to work from home in the Philippines, especially by yours truly, John Camarines. So let's go on the next slide. So sabi rito, identify your skills and your interests. So i-identify mo muna ano ba yung skill mo, ano ba yung interest mo. So consider mo kung saan ka magaling. Okay? So, kung saan ang skills mo, nasa writing ba, magaling ka bang mag-design, magaling ka bang gumawa ng kagaya nito, mga spreadsheet, mga slideshow, magaling ka ba sa programming, magaling ka ba magturo, magaling ka ba sa data entry or sa customer service. And dun mo i-a-align ngayon kung ano yung um, trabaho na kukuhanin mo. Depende sa mga skills na meron ka. So, eto, what can I do? Ano ba yung mga sample ng trabaho ngayon online? So, here are the samples, no? So, sa writing and content creation. So, nandiyan yung content writing. Magaling ka ba sa copywriting, technical writing, editing, and proofreading? So, first, wag kayong ma-overwhelm dito sa mga list na to kasi content writing, copywriting, wala pong skill na hindi natututunan. So lahat ng skill ay natututunan, ang kailangan mo na lang talagang gawin is ano ba yung gusto mong gawin. Kasi kahit natututunan yung content writing, kung wala dun yung interest mo, nasa logo, branding, kahit mag-aral ka nun, andun pa rin yung heart mo, eh, nandun pa rin sa logo and branding, customer support. So, alamin mo talaga muna kung ano yung gusto mong gawin, and then aralin mo yung field na yun. So let's say content creation ka, magaling ka sa technical, editing, proofreading, puwede kang pumasok sa mga trabaho na 'to. Graphic design, so logo, branding, web app design, illustration, print design, web development, so mas ano ka sa programming or sa website development, so dito ka. Digital marketing, SEO, social media, email marketing, content marketing, and virtual assistant, yan, administrative support, customer support, video and multimedia. So magaling ka sa video editing, animation, voice over work, consulting and coaching. So andito yung heart mo, mag-coach. So business consulting, personal coaching, health and wellness. Translation and languages. So let's say meron kang alam na ibang language, marunong kang sino yun? Pokien, marunong akong Pokien, 'no, so puwede kang sumali puwedeng sumali dito. Accounting and Finance, so eto sa accounting maraming mga Australian ang naghahanap ng mga, magagaling sa accounting dito sa Pilipinas. So ayan, puwede niyo screenshot 'yan, 'yan yung mga sample ng mga, trabaho na puwede mong gawin. And for example, nag-e-expert ka sa isang, digital marketing, let's say, puwede mo na ngayong aralin 'yan lahat. Pero hindi ka rin naman kailangang makulong sa isang
part lang 'no. So, about digital marketing ka lang, which is yun yung pinakamaganda. Pero puwede ka ring mag-aral ng let's say nasa ano ka, writing and content creation, puwede ka ring mag-aral ng video editing. So, may connect yung dalawa na yun. And again, I just wanna let you know guys, walang limitasyon 'no. Wag mong lalagyan yung sarili mo ng limit na hanggang dito ka lang, eto lang yung kaya mong gawin. So, wag mong gagawin yun, okey? So, after that, alam mo na yung gagawin mo. Of course, you have to have a dedicated workspace. So, kailangan meron ka talagang workspace, no? Meron ka dapat computer, meron ka dapat lugar. So, pinakamaganda nga diyan, meron kang quiet space sa corner ng bahay niyo which helps you in maintaining focus and professional during work. So, kailangan meron ka talagang lugar 'no, hindi yung puwedeng may padaan-daan. Mamaya ini-interview ka ng boss mo and then may dumadaan-daan or what not 'no. Depende na lang kasi, sa'min dito kumbaga medyo matagal na kaming nagwo-work from home ng asawa ko, masyadong ano na kami, gamay na kami and, also yung anak ko alam niya na rin yung mga nangyayari. So, ang pinakamaganda if you're starting, you have a quiet corner where you can focus. So, let's say kung ang mga tao nasa baba ng bahay niyo, do'n ka sa taas. So, something like that 'no, and dapat meron kang computer, internet. Napakahalaga po ng internet ah, sa mga nagwo-work from home, especially 'pag nagwo-work ka na. So, meron nga ako kilala, apat-apat yung internet. Kami isa lang, pero meron kaming backup na prepaid and then puwede rin namin gamitin yung mga cellphone namin as mobile hotspot. So, tatlo na internet na naka-ready just in case merong mga outage na mangyari. So, meron ka rin dapat software, depending yan sa trabaho mo. So, siyempre 'pag general, BA ka lang dapat at least marunong ka sa Google Workspace, meron ka niyan, Microsoft Office. Kung sa design ka naman dapat meron ka ng Adobe, Canva, kagaya nitong ginagamit ko, this is Canva. So, sa communication that's Slacks, Microsoft Team or Zoom, and sa mga coding meron silang, Visual Studio, GitHub, Docker. So, yun dapat set up ka ng workspace mo. Part 3 yan, find remote job opportunity. So, binuksan ko na 'to para sa inyo, itong dalawa. So, maraming puwedeng hanapan, pero ito yung una, which is, Upwork, okey? So, sa Upwork makakakita ka ng ah, mga job posts 'no. So, 'yan. So, 'yan ang mga job posts natin, okey? So, ang profile mo sa Upwork is it should be really professional 'no, hindi puwede yung picture na nakasando ka lang and all of that. So, dapat ganyan medyo mabangis. Tapos lagay mo kung ilan ang ano mo, $10 per hour 'no. So, medyo maangas na 'yan 'no, pero hindi hindi talaga diyan nagsisimula. So 'yan, basically 'yan ang profile natin. Huwag niyo sana akong, hanapin. And then sa onlinejobs.ph, so 'yan meron din tayong, profile diyan. So 'yan. So napaka-ano, and then diyan yung ating mga nandiyan yung ating mga pagkakakilanlan. So anyway, maraming platform and, 'wag din tayong magpalimit 'no. So, meron din sa LinkedIn, okey? So, sa LinkedIn makakahanap rin tayo diyan ng work 'no, dito sa jobs and puwede natin i-seek. So, let's say, saan ino-operan ka nila, customer service, let's try that. Message pala ako, dalawa. So, ayan. So, makikita mo na kaagad 'yan, 'yan remote, remote, remote. So, yang mga 'yan is, work from home 'pag sinabi nilang remote and marami pang iba na puwede mong ma-applyan. So, andito naman lahat 'yan, Caliber, LinkedIn, mga company puwede ka ring rumekta. Puwede ka rin sa Facebook, pero again guys, ano ko lang, lalo na sa mga nagsisimula, ingat tayo sa mga scam. Okey, so 'pag too good to be true, ayan, bawa ang rate mo is $30 per hour, 'yan napakaano niyan. Huwag kang basta-basta maniniwala diyan 'no, na $30 per hour pero pagpasok mo pala is scam pala. And guys, ito, anything na mag-a-ask sa inyo na magbigay ng pera,
when you're applying. So, kailangan magbigay ka muna ng ganitong amount. Fake na yan guys, scam na yan. Wag na kayong papayag na magbigay ng walang ilalabas na pera sa pag-a-apply sa work from home or freelance or remote jobs. So, if they're saying something like ito, ganito. And also guys, pag pinalabas nila kayo sa platform, maliban na lang kung Google Forms yan or ClickUp Forms, mga Telegram, ganyan, WhatsApp, parang sinasabi nila na sa WhatsApp na lang and then in-add kayo sa group na maraming maraming mga ibang members, guys. And then may mga tasks na pinagagawa. So, guys, ingat na tayo sa ganyan, guys. Medyo delicates na tayo sa ganyan. So, huwag kayong papatol sa mga ganon. Guys, kung nahihirapan kayong mag-apply, ganun talaga. Mahirap talaga. Pero wag kayong umabot sa punto na papatulan nyo lahat, okey? So, kailangan ano rin, maging ano rin tayo, pumili rin tayo, hindi tayo magpa-scam 'no? So, next, apply effectively. Tailor your resume, customize your resume letter to the highlight skill and experience. So, ito guys, meron akong tuturo sa inyo na medyo parang ninja moves 'no, na medyo kakaiba. Okay, ito'y gamit ng AI 'no. So ito yung ginagawa ko minsan para hindi ako masyadong mahirapang mag-apply. So medyo medyo ano ito guys 'no, making your life easier. So gamit natin yung ChatGPT. So itong ChatGPT na 'to sa company namin 'to, kaya, paid version 'to. Pero papakita ko lang sa inyo siguro, para ano itong free version lang gagamitin natin. So let's say guys 'no, find work tayo, find work. So let's say ganito, tuturo ko sa inyo kung paano yung technique 'no. Itong ChatGPT walang bayad 'to, pero tuturo ko sa inyo yung technique. Okay, sige, tingnan natin. So kunin ko muna yung resume ko guys. So sa resume, puwede niyong gawin 'to, puwede niyo ring, ah, gawin sa cover letter. So ganito guys, una, make sure that your resume includes the things that you really did. Okay, so no, don't ever fake your resume. Don't ever fake your information, guys. Kung hindi mo kayang gawin ito, wag mong sabihin na kaya mong gawin ito sa resume. Now, pag in-interview ka na, tinanong ka, can you do this? Yes, I can. Kasi interview na yon. Ibig sabihin, tatry mong gawin. No? Pero yung magsinungaling ka, bawa, nilagay mo sa resume mo, nagtrabaho ka sa McDo. Hindi ka naman talaga nagtrabaho sa McDo. So that's really unethical, no? So wag niyong gagawin 'yon. Sorry. Kung anong trinabaho mo, 'yun lang talaga. So ito ang mga naging trabaho ko. So operations manager, client success administrator, virtual assistant, 'yan talaga yung mga naging trabaho ko working from home. Okay? So ano ba yung technique na sinasabi ko? Okay guys, ito. So let's say ito, client success representative solar energy posted 2 minutes ago sa India. Okay? So ito yung ano niya, ito yung kanyang mga qualification. So paano ko gagawa ng cover letter, guys? So ika-copy and paste ko lang 'to. So dito, lalagay ko, this is the job post. So lagay ko yung job post na yan, yan. And then, kakopy ko yung resume ko, select all, copy. This is my, lipat natin to. This is my resume. So, copy and paste mo lang din. Create a cover letter for the job post using info on my resume. Boom! So, yun na guys, no? Hindi mo na kailangang magpakahirap. Ayan na. Now, ito ba send mo itong ginawa na ito? No. Siyempre, guys, babasahin mo yan, guys. Now, some additional tip, guys. So, kunyari lang to guys, hindi ako mag-apply kasi meron naman akong work. Pero, ayan na. Ngayon, bababa ka. Titignan mo ngayon kung may pangalan tong nag-hire na to. So, minsan makikita mo sa comment ayan, kanya, Man is a great guy. So, alam mo na si Man ang nag-ha-hire. So, lalagyan mo na ngayon siya pag nag-apply ka dito.
apply now. Oh, wala na akong connect. Anyway, hindi naman ako nag-a-apply, 'no? So, dito nga pala sa Upwork guys may connect, may libre kang connect na 10 'pag nag-sign up ka and kailangan bilhin mo yung connect. So, medyo hindi ko ina-advice dito, 'no? So, 'yan. So, since alam mo na, alisin mo na 'to. Hindi na 'to hiring manager. Lagay mo na man. And then ibahin mo yung mga words, 'no? So, I'm excited to apply. So, nasa sa'yo 'yan, eh. Kasi minsan ginagawa ko, "Hello guys," parang vlog 'no, "Hello guys," 'no, iniiba ko yung mga salita and siyempre babasahin mo 'yan guys, hindi puwedeng basta galing na yan sa AI ise-send mo, kasi nagkakamali rin sila. Same thing dito, gano'n din, 'pag nakita mo yung job post, copy mo lang 'to and then gano'n gumawa ng cover letter. Pero again, the rule of the thumb is huwag mong ise-send yung ginawa ng AI, basahin mo muna, i-edit mo muna, lagyan mo ng human touch. Dahil 'pag AI lang actually ang goal lang naman nun is ma-start mo lang, eh, makagawa ka lang ng cover letter, something to start with, 'no? Some people will say, "Ano ba yan, maganda pa rin yung ano." Yeah, totoo yun, maganda yun, 'no? Pero kung nagsisimula ka pa lang, wala ka pang masyadong alam, hindi ka pa eksperto, 'no, kailangan mo ng something na magpu-push sa'yo, yun ang puwede mong gawin. And also the same thing, 'no, if you want to customize your resume, puwede mo rin gawin yun. Please rewrite my resume that match this job post. Okey, so yun, 'no. So sa portfolio kung meron kang field na nagre-require niyan, gumawa ka talaga ng portfolio mo. Now, may mga ina-applyan na nag-a-ask ng video and audio recording just to make sure na marunong ka talagang mag-Ingles and all of that. So, kailangan mo rin gumawa niyan. Actually, every time na nag-a-apply ako, I create a video, just to let them know how serious I am in applying. Okay, so andiyan na tayo guys, 'no. So, ano na yung mga na natin? Starting to work from home in the Philippines. So, identify your skills and your interests. Ayan yung mga puwede mong gawin. Workspace, kailangan kumpleto yung gamit mo. Opportunities, maghanap ka ng mga opportunities and then apply effectively. Gawin mo yung, cover letter, yung resume mo nagma-match doon sa portfolio. Guys, 'wag tayong gumawa ng kasi nagha-hire din ako, ng tao and I've been, working before na, I created a team, 'no. 'Pag nakita ko na yung resume copy and paste and yung, video is for a lot of, parang paulit-ulit na sine-send yun, hindi ko tinatanggap yung gano'n. Okey, so make sure na talagang i-tailor fit mo and 'wag kang mag-apply ng, libo-libong application sa isang araw. Sa onlinejobs.ph nakikita nila 'yan kung ilang beses ka na nag-apply. So 'wag mong gagawin 'yun. 'No, pili ka lang talaga, 'wag kang uhaw kasi yung trabaho darating 'yan. Yung iba kasi masyadong uhaw, gumagawa ng mga 500 application per day, 'no? So, nakikita 'yan ng lalo na sa onlinejobs.ph, okey? Sa Upwork hindi mo magagawa 'yan kasi kailangan mo ng maraming connect. So, guys, 'pag magtatrabaho ka sa freelance, piliin mo yung trabaho na gusto mo, okey? Alisin ko na nga 'to, baka mamaya, ma-apply pa 'to. So, yun. Next is develop soft skills. So, napakahalaga nito guys, sa time management and communication. So, kailangan marunong kang makipag-usap, written or verbal. Essential 'yan. Especially 'pag meron kang mga ibang mga ka-teammate na hindi Pilipino and all of that. And time management guys, kasi nasa bahay ka lang, eh. Puwede kang magluto, puwede kang maglaba habang nagtatrabaho. So, you have to manage your time. Okay, so continuous learning and improvement. So ito napakahalaga nito, even until now I'm still studying, I'm still learning. So may mga platforms like Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, 'no? So napakahalaga niyang mga ano na 'yan, certificate, mali yung spelling natin. So nakakadagdag rin 'yan, 'no, barangay certificate, kung ano-anong mga certificate na lumalabas dito. So let's say ito, so 'yan, this is me being certified
as a C2 proficient in when it comes to English. Okay, so ayan, inaaral natin 'yan, 'no. Kailangan nating mag-continue sa pag-grow even nagwo-work from home na tayo. Okay. So continuous improvement 'yan, yung mga learning, keep up with industry trends to remain competitive, 'no. So kailangan up to date ka, and join online communities and engage with other professionals in your field through online forums. Okay, so guys, napakahalaga nito, 'no. 'Pag nag-join ka sa mga community ng mga freelancers, makikita mo 'pag may display sila, "Guys, scam ito, wag kayong mag-apply dito." So, meron ka na kaagad additional na nalalaman. So, in your journey as a freelance work from home, napakahalaga ng community, 'no? Hindi mo naman din kailangan maging up to parang ano ka dun, eh, maingay ka ron sa community na 'yan, eh. Just being there and getting the updates is already a plus for you, especially if you're just starting to work from home. So guys, yun lang, very short ano lang 'to, I hope you learned something, and if you want to learn more, this is again a beginner, video lang para sa mga beginner. If you want to learn more, just comment, just let me know how can I help you, and marami pang tips and tricks, but again, this is just for those who are starting. So I hope you learned something from this video, and again, um, lalo na sa mga tatay, keep working, keep finding ways to provide for your family so you can enjoy your time with them. Yun lang guys, God bless.